Hello po. Hello po sa inyong lahat. Ako po si Maricris Morales Odavar, taga Kalsada, Ginobatan, Albay. Ako po ay nagkaroon ng cervical cancer stage 3C at bladder rectum stage 4. At nabigla po ako dahil wala naman po itong mga sintomas. Hindi ko rin akalain na magkakaroon po ako ng ganitong sakit. Based on my experience po, nag-work po kasi ako panggabi. Tapos, akala ko UTI lang siya. Kasi, nagkakaroon ako ng UTI dati, nagagamot ko naman agad siya. Pero nung time na yon, hindi ko talaga expected na magkakaroon ako ng cervical cancer. Kasi, laging may lumalabas sa akin na white. Tapos, meron pong medyo konting amoy din na hindi maganda. At basta puti po siya na nagtutubig-tubig. And then, akala ko UTI lang po talaga. Tapos, sobrang sakit ng puson ko, pati balakang ko, hindi ako makatulog ng maayos. Tapos po, after a days, hindi ko na talaga kaya yung sakit. And then, biglang may lumabas na blood na bilog-bilog. As in, bilog siya. Ang lalaki, tas buhos siya ng buhos. Kaya natakot na po ako. Kaya po nagpadala po ako sa ospital, sa BHRMC. Tapos po, doon ko po na pag-IE po sa akin ng doktor, is, sabi ng doktor, may nakapa po siya sa aking bukol na 4 cm. Kaya ang po nila sa akin, magpa-biopsy. Kasi baka daw po cervical cancer. Kaya sa sobrang takot ko naman po, iyak ako ng iyak nung nalaman ko yon. And then after 1 month, by January, nagpatingin po ako, nagpa-biopsy ako. Then February 10, nalaman ko na po yung result ng biopsy. Malungkot talaga nang malaman mo yung result. Malignant po, stage 2B. Nakasulat po kasi doon sa result ko ng biopsy is squamous cell carcinoma 2B. Kaya po, ayun, nung time na kuha ko na po yung result, pinatingin ko po kay doc agad. Tapos, sabi niya sa akin, stage 3 na. Ngayon po, nung pagkasabi ni doc na stage 3, iyak ako ng iyak, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Tapos, isip ako ng isip, na-stress ako, na-depress ako. As in po, na-depress ako nung nalaman ko yon. Kasi syempre po may mga anak ako. 4 ang anak ko. At after po nun, nagpa-CT scan. Yun, dun po nalaman lahat-lahat sa CT scan na malignant po yung cancer. Kaya po, nag-chemo rin po ako ng 6 session na chemo. Tapos po, natapos ko po yon na 6 session na chemo po. Pero hindi pa masyadong lumiit yung bukol ko kasi sa CT scan, nung pag-CT scan po sa akin, sa Daraga Doctors, 6.3 cm na po yung bukol ko. Mabilis po ang bukol lumaki. Tapos po, nag-radiation na rin po ako, natapos ko po yung 25 session na radiation. At chemo ng 6 session na cisplatin. At ngayon po, nagkikemo pa rin ako. Pang-7 chemo ko na po. Ayun, nakalbo na po ako sa pang-7 chemo. Kaya, sa lahat po ng mga babae, sa mga kababahihan, magpatingin kung saan po malapit na ospital o RHU. Huwag po tayong matakot. Magpatingin po tayo agad. Huwag po natin Huwag po natin isang bahala kung ano po yung nararamdaman natin.
Tas every year po magpa-pap smear po tayo para ma-check po natin yung matres po natin. Para maging aware din po kayo. At sa lahat po ng kababaihan, kailangan po natin yun. Para po, kung sakali man pong meron man po tayo, at least maagapan po natin. Hindi kagaya ko na kung kailan na po malala, tsaka po ako nagpatingin. Kung hindi po ako dinugo, kung hindi po sumakit ang balakang ko, hindi po ako magpapatingin. Kaya po, ang hirap magkaroon ng cervical cancer. Kaya, kayong mga babae, kailangan po natin every year. Yun lamang po. Maraming salamat po.